Good day, sir. This is my first midterm. First is mag-input tayo ng variable number. N1 na lang, N1. Para sa base. N1. Then, next is cout. Then, enter a number. Then, scene is N1. Then next is conditioning if number if n1 is greater than 0. Wala, nalilito na siya. Greater than 0. Then cout. And ang nakalagay sa cout dito is the number is positive value. Positive value. Itong nakalagay sa condition natin is given ni sir. Value. Then close. Ayan. Then else. And pag hindi naman positive is mag-cout tayo ng the number that you have inputted is negative value. Yan, and try natin. Uy, may error. Okay, mali. Kulang tayo ng bracket. Sorry. Yan, and enter tayo ng 3. Okay, positive value. And negative 2. Okay. Problem number 2 naman is magde-declare ka ng dalawang variable. Then, i-solve mo siya agad. O wala ka nang i-input kasi given na yung mga number dun sa problem. Then, in quotient divided by div. Then, cout the quotient of, then divided by, and return 0. And pag niran mo is lalabas na yung problem. Then next is sa problem 3 naman is kagaya lang din ng una, then nung pangalawang problem, pero nag-add ka ng isa pang variable which is double. Then next is de-declare mo siya is in percentage equals to statistic as double and divided by d asterisk 100. Then ipiprint out mo siya, cout the percentage of n. Ito yung pinaka calculation niya. Then next is ito na yung result n. Fourth problem. Dito naman is gumamit tayo ng switch and break. Yung break is para mag-jump out of a loop. And para din magsama-sama yung number sa yung isang cout sa isang number. And this is the result.
Mag-i-input ako ng number 1 to 12. Try natin ng 8. Ayan, August. Sakto. Then, pag wala siya sa 1 to 12 is, lalabas is invalid input. Then, please enter between 1 and 12 lang sa number. Next. The fifth problem is like the fourth one. You need to change and kailangan mo magbawas ng mga number. And gumamit ulit tayo ng break para makapag-jump out of a loop ulit tayo. And para hindi ulit magsama-sama yung isang C out sa isang number. Next. Problem number 6. Dito naman, para ma-identify natin yung string is gagamit tayo ng getLine. Si getLine yung magbabasa ng input sa lahat ng line sa ating stream. Then, siya yung, ito siya siya yung nagbabasa ng kung string ba yung ginamit natin sa ating sa ating data type, sa ating variable. Then, this is the result. Pag nag-enter ako ng pangalan, which is string, is maglalabas siya ng value ng string. Next is, pag hindi naman, iba naman ang nilagay ko, kunyari, numbers. Yan. Yan yung lalabas niya. And the last problem is mag-input ka ng dalawang variable, then i-print, i-declare mo siya as C out, and papalabasin mo siya gamit yung scene, then repeat sa num2, then naglalagay ka ng problem which is addition kasi given yun sa problem. Then if sum is greater than 10 is mag i-print niya is great job, pero pag yung sum niya is is less than 10, ang i-input niya is nice try. And ganito yung magiging result pag greater than 10. Yan. Then next is yung nice try. And that's all, sir. Thank you.